Nay, meron nga pala akong kwento kahapon. Ninakawan ako kagabi sa UV Express. Yung wallet! Good morning mga first timers. 9 AM ngayon at kagigising ko lang. Yan yung madalas na nakakagawian ni Hana kapag umaga, yung magpatugtog ng mga Christian music. Diba? Nakakalma. Tsaka dahil bare months na nga ayun. Parang wala na tayong gusto tuwing umaga yung yung marinig yung Christmas song or yung Christian music, diba? So ayun mga first timers, kamusta? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Nalay tayo ng isang araw ng upload, no? Kasi ang dami kong ganap na ginawa mga first timer. So, medyo sinatabi ko muna yung upload natin kahapon. Kasi magandang balita, pupunta na tayo si Dio, meron na tayong date. Ayun. Kaya medyo nawindang ako. Kasi akala ko mga first timers, yung alis ko is last week of September. Pero bigla-bigla, aalis na pala tayo. September 10. Alis na tayo ng hapon ng September 10. So parang September 10 to September 16, ayan, nasa CDO na ako, mga first timers. Tuloy na yung collaboration namin ni Kyle. Nicolas. Ni Becoming Filipino. Ayan, siya lang lahat yan, ha. Masarap ang breakfast na nag-aantay sa atin, mga first timers. Talaga muna. Samahan niyo muna ako. Ano mo na doon? Naamoy sinangag. Sinangag. Ito yung piniprito ni nanay na para po sa munggo yan? Yun yung mga panakot na tinatawag. Ano ba ang tawag sa sa panakot sa Tagalog? Sa English ingredients, pero sa Tagalog, anong tawag dito? Di ba? Hindi ko na alam eh. Kasi nakasanayan natin spices to eh. Sa English, spices. Sa Bisaya, sa amin, panakot. Sa Aklan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Comment nga kayo mga first timers, yung mga Tagalog talaga dyan na kung anong tawag na ninyo dito. Sa spices na yan. Ngayon, mga first timers, raw vlog lang muna tayo. Hindi muna masyadong makareer para at least mabilis ako makapag-upload, mabilis i-edit kasi sobrang dami ko talagang ganap. Siguro update vlog lang to mga first timers bago tayo umalis papuntang CDO kasi yung mood ko ngayon, yung sistema ko, yung immune system ko nawiwindang na, aalis na tayo, pupunta na tayo dun. Kaya kahapon, nung bigla nag-message sa akin si Kulas, biglang tumigil yung mundo ko. Nag-slow mo yung mundo ko. So, uminit yung buong katawan ko. Tapos sinalungkat ko lahat-lahat ng mga gamit ko, nilabas ko lahat. Yan, nilabas ko na. Dadali natin tong camera na to. Extra camera. Yung laptop natin. Tapos, nakasarap, isa naman bukas mo. Tapos, ito yung ginagamit natin na GoPro, dadalhin na natin yan. Ang problema ko na lang mga first timers is about dun sa sponsorship natin ng Rusi sa CDO. Kasi, yung hindi ko alam kung si Miss Irene doon, sabi niya, natanggap na niya daw yung letter, tapos sabi niya, okay na po sir. So yung pagkaka-okay ni Miss Irene sa akin sa Rusi CDO is hindi ko sure kung okay na ba, na-approve na ba na may motor na ba tayo sa Rusi CDO pag uwi natin doon. Kasi hindi pa daw pumapasok yung OIC nila. Hindi pa daw nakakabalik galing bakasyon. So, ayun, wala pa daw confirmation. So, yun ang inaalala ko ngayon. Kasi ilang araw na lang.
aalis na tayo. Baka pagdating ng ano, baka wala akong magamit ng motor doon kasi si Korak medyo mahirap ilabas ng ng Pilipinas ng Maynila. So humingi ako ng backup ngayon sa mga kaibigan ko para sakaling pwede tayong sponsoran ng scooter for 7 days. Kahit second hand nga lang na scooter uubra na. Grabe no? Kapag pumasok talaga ang Burman sa Pilipinas, nag-iiba na yung mood nung mga tao. Nag-iiba na yung aura nung panahon. Kahit hindi malamig, feeling mo malamig na kasi nga magpapasko na. Tayo lang yata sa buong mundo ang mga first timers Tayo mga Pinoy lang ang nagse-celebrate ng 4 na buwan ng Pasko. Pag pumasok ang Burmans, automatic na yan. Long Christmas celebration na yun. Ganyan tayo mga Pinoy pero 'di ba? Yun yung kagandahan nga, 'di ba? Kung hindi man natin magawang sana Christmas araw-araw para merong kapayapaan dito sa mundo natin. Dito sa Pilipinas, at least nagagawa natin na Christmas sa loob ng 4 na buwan. 'Di ba? Ganyan tayo, masyado tayong mga Pinoy alam mo na, mababait naman ng mga Pinoy. Mapagmahal ang mga Pinoy. May mga siraulo lang talaga. Pero majority naman sa mga Pinoy is mapagmahal talaga. At oo nga pala, mga first timers, magkukwentuhan lang tayo kasi ayun nga, para mabilis ko ma-edit. Kasi yung sabi ko nga sa inyo yung utak ko nasa CDO. Nay, meron nga pala akong kwento kahapon. Ninakawan ako kagabi sa UV Express. Yung wallet. Ano ka nangyari bro? Ito, ayun, kukwento ko sa inyo mga first timers, nakakatawa kasi kapag pumapasok kasi ako sa Quezon City, pag umuwi ako, lagi na akong groggy. Groggy means sabog na kasi nga sa pagod, sa antok, naghahalo na yan. Stress, pagod, antok. So kadalasan pag sumasakay ako ng UV Express, pag uwi ko, tulog ako sa biyahe, tapos nagigising na lang ako pagdating sa parang kanto, pagdating sa amin. Automatic yan na nagigising ako. Mahigpit naman yung shorts ko, mahigpit yung pantalon ko, tapos natutulog ako kasi nagbayad ako ng pamasahe sa UV Express, di ba? So, sa madaling salita, yung wallet ko, binuksan ko siya sa loob ng UV Express para magbayad. Tapos pagkabayad ko, nakinig lang ako ng music sa phone ko, tapos lumidlip na ako. Pero syempre, wala ka pa namang talaga, wala ka pang idea na yun na pala yung nangyayari sa'yo sa loob ng van. Hindi ko alam. Ano bang tawag doon? Premonition ba yun ay? Yung nangyari sa'yo, bago nangyari, parang may something kang hindi maganda mararamdaman. Parang premonition kung... Basta, hindi ko alam kung premonition yung tawag doon. Habang kasi ugali ko yung lagi ako sa left side ng van sumasakay, tapos nagsa-sound trip ako, tapos tumitingin ako ng expressway, ng NLEX, tapos maganda lang hanggang sa makatulog ako. Sa peripheral vision ko, yung kasama kong lalaki na maliit lang naman na bata, nakatingin sa akin. So, at the back of my head, wow, at the back of my head, naisip ko na, ba't kaya tumitingin sa akin itong batang to, na basta payat siya, ganyan. Tinitignan niya ako. Ako naman, nakaganoon ako, pero alam ko dito na tumitingin siya sa akin. So dead ma. Sabi ko, syempre na yung mga ganyan, hindi mo naman ina-expect yung mga ganyan pangyayari. Wala namang nagpapaalam na magdanakaw ayun, pagbaba ko ng van, syempre, automatic yun, ewan ko. Humawak ako dito sa puwet ko, wala yung wallet ko. So, diretso ako baba ng van. Tapos, pagka baba ko ng van muna, sabay bukas ako ng bag ko na maliit dito. Parang, maliit lang yung bag ko lagi pag pumapasok. Wala rin yung wallet ko. Di isasara na dapat yung van. Aalis na dapat. Di sabi ko saglit lang.
Ano, didiretso ko. Yung lalaki, yung bata. Sabi ko pakiabot sa akin yung wallet ko. Ginanong ko. Diretso, hindi ako naghanap na baka nakita niyo ba yung wallet ko? Hindi. Hiningi ko doon sa katabi ko. At dahil nagtitinginan na lahat nung mga pasahero doon sa loob ng van sa kanya, matiwasay niyang inabot sa akin yung wallet ko. Tapos bumaba yung driver, pumunta sa likod, binuksan niya yung pintuan sa likod. Tapos hindi ko na alam kung ano ginawa niya. Tapos sabi niya sa akin, nasa iyo na ba? Sabi ko, andito na po. Hindi ko alam kung anong ginawa ng driver. Tapos, ayun. Okay naman. Matiwasay naman akong bumaba ng van, umalis at sinara yung pinto na kalmado. Hindi, sa totoo lang, sa pagkatao ko, dapat hindi ako kalmado ng mga oras na yun, pero hindi ko alam kung bakit super kalmado ko ng time na yun. Oo, marami kasi akong experience lagi sa UB Express eh. Marami akong ano dyan. UB Express Diaries, mga ganyan. Yung nakakatulog ako, tapos pagising ko, may nakasukbit na dito sa kamay kong Becky na natutulog dito. Mga ganong kwento. Daddy, Oh. saan siya nakaupo? Sa labi niya o harap? Saan? Yung nasa van kayo. Ha? Yung nasa van ko kayo. Katabi ko siya. Katabi ko. Alis ako, pupunta ako sa Rusi, ha? Sayang no, mga first timers, hindi natin madadala si Korak sa CDO. Yun nga pala, regarding sa ganap namin sa CDO na mangyayari na nga, di ba? Mangyayari na talaga siya, mangyayari na. Alam niyo anong content namin, Nicolas? Random na nakasakay sa scooter with no plans. Yan ang content namin dalawa. Sabi ko, so ibig sabihin nun, sasakay lang kami sa scooter, babiyahe, bahala na kung anong mangyari, kung anong kwento ang makukuha namin. Sa bawat araw, walang uwian yan kasi pupunta kami ng Misamis Oriental, doon kami magbablog ng ilang araw. Sobrang nagpapasalamat ako kay Kulas at saka kay Tirin na sobrang ginawa nilang sobrang gaan nung pagpunta ko sa CDO. Kasi grabe yung tulong na ginawa nila sa akin. Hindi ko alam na grabe. Kulas Jennerman na yun mga first timers, pero tinulungan ako. Saka na after na ng collab, saka ko sa inyo ikikwento lahat ng to kung paano nagsimula ang collaboration na to. Hindi ko kasi matatanggap yung mga ganyang klase mga blessing kung wala kayo. Kasi kayo yung sumusuport sa akin, kayo yung nanonood sa akin, kayo yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, kayo yung nagtitiwala sa akin sa ginagawa ko. Kaya ako nagpupursigi. So yung pagpupursigi ko na nakukuha ko yung lakas galing sa inyo is nakikita rin yun ng iba na mas malalaki sa atin. Kaya ganun yung blessing na dumadating sa atin kasi maraming natutuwa sa mga taong masipag, first timers, laging tatanda yan. Kaya sa lahat ng bagay, anong mga aspect ng buhay mo yan, samahan mo lagi ng sipag. Sipag lang, sipag. Ha? Ano yan? Wala siyang tanyong label. Anong kinabubble-gum na to? Ba't yun lang Natin ko nga yung label. Kanino ka score? Kabilang page. Ah, Ano, maganda mo, bago. sige, pe. Uy, natanggap mo ba yung text ko? Siyempre, tulog ka. Kahit anong laki ng puwet mo, kahit anong nangupo mo. Basta naiglip ka, wala ka. Ganun ba yun? Oo, kahit tawag mo nga ng mic pick yung cellphone mo eh. Basta naiglip ka, wala ka. Malalim tulog ko eh. Wala. Buti nga sinuli sa akin yung wallet ko. Naranasan ko na yan. Yung dala kong wallet na ano. Anong ginawa mo? Wala. Sabi ko wala ng balak mo. Inapiran mo lang. Hindi, ano ko sabi ko ng balak mo. Hindi, kuya, bukas yung bag mo eh. Bukas yung bag ko, binuksan mo. Nakita ka ba, gano'n na yung kamay. May kukuhanin ka o wala? Wala. Napasok yung kamay mo, wala akong kukuhanin. Wala akong pag-ako ginagagawa. Pagka ganun, dapat aware ka na sa mga paligid. Sana sinabi mo uy pre, walang ganyanan, hindi tayo talo. Eh, nakangiti pa ako. Alis muna ako. Pupunta muna ako ng
Tignan mo muna yun. Kakagising lang ni Rap eh, kaya ganyan pupungas-pungas. Kasi pag nasa ulirat na yan, parang lasing na yung magsalita. Normal sa kanya. Ito naman, usapang magnanakaw na naman. Yung kapatid ko, kasi di ba nakwento ko sa inyo mga first timers na si Korak ay nilabas to ng Rusi Motors nang hindi siya nakapangalan sa akin. Nakapangalan to sa kapatid ko. Kasi ngayon pangalan ko, nakapangalan na siya sa ilang kotse nakapangalan sa pangalan ko? 2. Tapos na yung isang kotse eh. So may 2 kotse pa na nakapangalan sa akin na binabayaran. So hindi na ako ma-approve sa mga ganyan-ganyan. Nung isang araw, yun na nga, di ba? Nakapangalan to sa kapatid ko. Ang nangyari daw, may naghahanap daw sa kanya, sa bahay niya na 2 lalaki. Pabalik-balik daw sa bahay nila. Tapos hinahanap yung motor. So, ang kapatid ko kasi na to is lagi to nananakawan ng bisikleta, ng motor, nanakawan siya dati. Parang yung motor niya dati, parang 2 linggo pa lang sa kanya, ninakaw, hindi na nahanap. So, ninenervyos siya kasi yung tricycle niya baka mayari na naman. So, ayun, sa madaling salita, pinabarangay niya yung nangyari. Yun pala, ninervyos na siya ng lahat, nagpabarangay pa siya, pinablatter pa niya. Yun pala, Rusi. Pinapapunta yung Rusi na to, si Korak, sa Rusi Santa Rita para picturean lang daw. Ay nako. So, kasalanan ko. Ngayon yun ang goal natin ngayon mga first timers. Ipapakita din si Korak doon tapos pipicturean lang daw. Ayun mga first timers, nandito na tayo sa Rusi. Andyan. Sige. May mga pinalitan ako kasi eto, naghanap ako ng bagong ganito. Eto, dinagdag ko to. Wala dati yan as in. Tapos yun po, no? Yun, dinagdagan ko ng mga mudguards. 2 mudguards sa likod, modified sticker po. Oh. Kayo po ba yung manager? Kayo yung mga taga-hatak ng mga Rusi na hindi nabayaran. Anong motor to? Ang ganda, no? Solid. So ayun lang mga first timers, yun yung vlog natin for today. Nandito muna ako sa tambahin ko lagi dito sa Palayan para langhap tayo ng sariwang hangin bago tayo pumasok sa trabaho. Or at least ngayon, okay na si Korak. Wala naman siyang atraso. At yung kapatid ko na si Genesis, ayun na, may peace of mind na yun kasi yun nga, Rusi pala yung pumunta sa bahay nila. Akala niya mawawala na naman siya ng motor. So ayun mga first timers, ilang araw na lang babiyahin na tayo, lilipad na tayo pa putang Cagayan de Oro. So medyo excited na ako. Siguro yung mga susunod ko na vlogs is yung preparation na lang muna first timers na pagpunta ko doon, kung ano yung mga dadalhin ko doon. Siguro mga sit down vlogs lang muna mga first timers, no? Kung ano yung mga gears na dadalhin. Basta ganun, mula dito sa bahay hanggang sa pakarating tayo ng CDO, hanggang sa lahat ng ganap sa CDO, hanggang sa makabalik tayo ng Maynila, lahat yan mga first timers i-vlog natin, no? Para at least parang kasama ko na rin kayo sa biyahe natin. Excited na ba kayo? Mamimit na natin si Kulas. So ayun lang mga first timers, maraming salamat ulit na sinamahan nyo ako ngayong araw na to sa mga kahasela ng buhay ko mula kagabi. Pero kahit ganoon man ang mangyari, di ba, lagi ko naman sinasabi sa inyo, laging lang stay positive lang tayo. Kahit na ganoon man yung nangyari, pinapaalala ko lang sa inyo na dapat lagi positive lang tayo sa buhay lagi, di ba? Always stay happy and life is good. Kita-kits tayo mga first timers sa susunod na araw. Mag-ingat kayo lahat.